po yung hugas na yun. Kain tayo, Sabi guys, ko, oh. parang ngipin siya ng kidlat. Dream. Pero hindi raw swerte ang dala My nito, God, guys. kundi parang sumpa. Hindi siya swerte para sa akin, kundi sumpa. Kasi dati, mahilig ako tumama sa wedding, tsaka manalo sa talpak. Eh, simula nung makita ko yung ngipin, minamalas na, hindi na nananalo. Kaya ipinamigay na lang daw ito ni Lolo Vicente sa kaibigan niyang albularyo. Dahil nga sa hindi siya swerte sa akin, eh ipinamigay ko na lang sa kaibigan kong albularyo. Baka sa kanya ay swerte. Bukod pa dyan, baka magamit na din sa pagpapaalis ng mga masamang elemento o espiritu. Samantala, paniniwala ni na Cristel ang kapangyarihan ng kanila raw ngipin ng kidlat. Mas lumalakas sa tuwing magkakwaresma. Mas lumalakas ang kapangyarihan niya kapag magkuwaresma. Ito kasi ang panahon na kung saan mas umigting ang pananampalataya ng sangkatauhan sa agimat para proteksyonan sila sa masasamang elemento o espiritu. Kapag Quaresma kasi, alam natin na humihina ang kapangyarihan ng kabutihan. Napapansin natin na ang panangga ng mga bawat Pilipino ay gamit ng kabutihan. Dahil dito, napoproteksyonan sila sa lahat ng kasamahan. Kaya kanila itong pinaka-iniingat-ingatan, ibinabalot sa papel at saka isinusuksok sa kanilang mga damit. Ginagawa namin yun para maproteksyonan din ang ngipin at hindi mawala. Di ba dito sa atin sa lupa, bihira ang ngipin ng kidlat. Kaya ingat na ingat kami dito. Isa pa, sinswerte siya sa amin, sa negosyo at sa pamilya, inaalagaan namin siya ng malala. Sa kanilang pananaliksik, pag-alaman daw nilang hindi lang ito simpleng ngipin, kundi posible raw galing sa isang dambuhalang nilalang sa karagatan na nabuhay 3 hanggang 20 milyong taon na ang nakararaan. Malapit na kaanak ng Great White Shark, kung tawagin Megalodon Shark.